Puspusa na ang paghahanda ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council at na iba pang ahensya ng pamahalaan para sa epekto ng Super Typhoon Inday at Habagat. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Inaasahan ng mas malalakas na pag-ulan ngayong darating na Biyernes at Sabado ayon sa DOST Pag-asa. Matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday kaninang alas 3 ng madaling araw. Agad namang nagpulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MMDRRMC para mapaghandaan ang epekto ng bagyo sa ilang lugar sa Northern Zone at Metro Manila. As early as last week, kahit nung malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Si Director George, nag-meeting na sila last week ng mga technical staff, mga DRRMOs ng mga LGUs. At nagkaroon na sila ng pagpupulong regarding preparations, inventory ng assets, pre-positioning ng assets, preemptive evacuation plan. Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Inday, inaasahan pa rin ng malalakas na pag-ulan at mabilis na pagbaha, lalo na sa mabababang lugar sa Metro Manila dahil sa hanging habagat. Binigyang diin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na mahalaga ang malinis na drainage system para sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa mga kanal para mapabilis ang paghupa ng baha. Hinihikayat din ng MMDRRMC na simulan na ang pagpuputol ng mga sanga na nakahambalang sa mga pampublikong lugar at pag-roll down ng mga billboard sa Metro Manila para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Dagdag naman ni Metro Manila Council President Francis Zamora, mahalaga rin na paandarin na ang mga pumping stations para masubukan kung maayos ba itong gumagana at para malaman kung sapat ba ang krudo na nagpapatakbo dito sa oras na ito ay kailangan ng gamitin. Tiniyak naman ng MMDA na gumagana ang lahat ng mahigit sa 70 pumping station sa loob ng Metro Manila na siyang makatutulong sa mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar. Pero pakiusap sa ating mga kababayan, yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talagang humukupa yung tubig. It's just that kahit anong linis namin, minsan kahit every week, nililinis namin, pabalik-balik pa talaga yung basura, which means wala rin pong tigil yung pagtatapon. simula bukas ay nasa blue alert status na ang Metro Manila para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan lalo na sa oras ng sakuna. Nakikipag-ugnayan din ang Office of Civil Defense sa DPWH para matukoy ang mga flood-prone areas at makapag-deploy ng mobile pumps na makatutulong para mabilis humupa ang baha. Patuloy naman ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA sa drainage system at inihahanda na rin ng MMDRRMC ang mga kagamitan at evacuation area kung sakaling kailanganin ng ilang residente na lumikas sa kanilang lugar. Huwag na natin hintayin kung kailan mataas ang tubig tsaka pa lang tayo lilikas sapagkat delikado po yan para sa inyo at delikado po yan sa mga taong sasalba sa inyo. So mas mabuti na huwag na natin hintayin pa yung pagkakataon na kung kailan delikado na para sa lahat na mag-evacuate tsaka pa lang tayo lilikas. Let us already move into our evacuation centers even before the waters rise. Patuloy namang nakaabang ang DOST Pag-asa sa Super Typhoon Inday. Pero sa ngayon, inaasahan na lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o Linggo na magla-landfall sa mainland China. Inaasahan din ang posibleng suspensyon ng mga klase sa mga lungsod na apektado ng bagyo. Kaya hinihikayat ni Zamora ang publiko na tumutok at laging maging updated sa balita. J.M. Thompson, para sa Bayan.